Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Andito na po tayo sa ating daily devotion. Dito na po tayo sa chapter 6. Genesis chapter 6. Ang sinasabi nga po dito sa Genesis 6 verse 1 and 2. Hindi nagtagal dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataan, nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda. Kaya pumili sila na magiging asawa nila sa sinumang maibigan nila. Amen. Kung isip atin pong babalikan yung pong Genesis 5, sa kabila po ng mga nagawa po ng pagkakasala nina lahi po nina Eva, ay nakita po natin yung kabutihan po ng Panginoon. Sa kabila po ng kanilang mga pagkakasala ay patuloy pa rin po silang biniyayaan at binigyan pa po ng pagkakataon na dumami yung kanilang mga angkan. At doon din po natin nalaman na mga tao po noon ay mahahaba po ang buhay. At dito naman po sa Genesis 6, ang sinasabi po ay hindi po nagtagal. Ibig sabihin, hindi po kalaunan ay dumami na po yung mga tao at nagkaroon po ng mga magagandang babae. At ang sinumang magagandang babae, kaya pumili sila na magiging asawa nila ang sinumang maibigan nila. Siguro po nung panahon yun, hindi po katulad ng panahon ngayon na dadaan pa po kayo sa maraming mga pagsubok, kapahirapan po kayong babae para nyo makuha. Dahil sinabi nga po dito sa verse 2 na pumipili sila na sino mang maibigan nila. Siguro ganun lang po yung sitwasyon ng panahon yun, na halimbawa po yung isang lalaki na gusto po yung isang babae, okay na po yun. Basta lang po nila pipiliin na yun ang para sa kanya. So, doon po natin makikita yung panahon po ng una at yung pong, kung ikukumpara po natin sa panahon natin ngayon. So, salamat po at ayan po mga ibang verse, yung mga kasama ko na lang po yung magbibigay ng exhortation kasi ang napasaad lang po sa akin dito ay Genesis chapter 1 and 2. Salamat po and glory to God po. Good evening po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay Genesis chapter 6 verse 3 to 4. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman ng makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Good evening po, RCSI family. At ako po ay naatasan na bumasa sa Genesis chapter 6 verse 5 to 6. Ang sabi rito, na makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama. 6. Nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. Amen. Magandang umaga po. Share ko po ngayon ay Genesis 6 7 to 8. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko ang aking nilalang sila. Dapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi nito ay sa Genesis chapter 6 verse 9 to 10 na sinasabi,
Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos, siya lang ang namumuhay ng matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. 10. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham, at Japheth. Amen. So sinasabi lang po dito sa talatang ito na si Noe po ay makadiyos at siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya. Dahil siya lang namumuhay ng matuwid, pinoprotektahan din po ng ating Panginoon ng kanyang mga anak upang mailigtas sa paparating na sakuna. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon sa atin. Poprotektahan niya lahat ng mga mahal natin sa buhay hanggat may iisa sa ating pamilya ang tunay na naglilingkod sa Kanya. Yun lang po, magandang gabi po, and God bless everyone. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, tayo po ay nagbabalik para po ibahagi ang Genesis chapter 6. So, sa akin pong nakaatas ang pagbasa ng Genesis chapter 6 verses 11 to 12. Ang sabi po rito, "And Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence." Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse galing sa Genesis chapter 6 verses 13 to 14. At ang sabi po dito, "So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out." Yun lang po ang masishare ko ngayong gabi na to. Good night po. Magandang gabi po sa inyo lahat sa RCCI family. Ako po ay mag-share lang po ng Genesis chapter 6 verse 15 to 16. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang, at 45 talampakan ang taas. Number 16, lagyan mo ng bubong ang barko at lagyan mo ng agwat ng kalahating metro ng dingding at ang bubong. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang aking may share sa ating devotion. Genesis 6, versikulo 17-18. "Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko." Yun po, muli po magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po ng marami sa inyo. Genesis chapter 6 verse 19 to 20. "At sa bawat nangangabubuhay sa lahat ng laman ay naglululuhan ka sa loob ng sasakyan ng 2 sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo, lalaki at babae ang kinakailangan. Sa mga ibong iyon ayon sa kanilang uri at sa mga hayop ayon sa kanilang uri, sa bawat nagsisiusad ayon sa kanilang uri. 2 sa bawat uri ay isasama mo sa iyo upang maingatan silang buhay." Magandang gabi po, RCCI family. Ang ibabahagi ko po ngayon ay sa book of Genesis ulit. Genesis chapter 6 verses 21 and 22. Last chapter. Ito nakasaad. "Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos." Yun lang po. Ano ko dito sa buhay ni Noe,
Siyempre si Yahweh nagalit na sa kasamaan ng tao sa mundo, na sa sukdulan na talaga yung galit niya. At saka nagsisi pa nga daw siya ba't niya ginawa ang tao na wala ng respeto dito sa chapter na ito. Kaya sinabihan niya si Noe na gagawa ka ng barko, yung malaking barko na basta lahat ng pares-pares ng hayop, pamilya niya maano sa barko para na nga yung daigdig. Gusto niyang tutunawin na niya pati yung mga masamang tao. Kaya ginawa ni Noe lahat ng inuutos niya. Gawa ng lahat ng hayop, lalaki at babae, kambing, lalaki at babae, kalabaw, lalaki at babae, para pag matapos na tapos na yung yung pagtunaw ng Diyos, parang malaking parang baha, bang tawag nun sa Tagalog. So lahat paglabas nila, para paglabas lahat ng lalaki at babae, anak ng anak hanggang na marami naman. Ibon, lalaki at babae, manok, lalaki at babae, ganyan lahat. Pati yung pamilya niya, pinadala ang lahat ng anak niya, ang asawa, sakay sa barko. Yun ang ko dito sa magandang niya. Kaya dito ko lang nalaman na ganun pala ang history ng kay buhay ni Noe. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Siyang widong sa Genesis 6:1-22 po. Yun po ayon po doon sa Genesis 6:1-22 po. Laganap na po yung yung kasamaan ng tao noong panahon ngayon sa mundo. Lahat po ng naisip ng tao ay puro kasamaan na lamang. Sobrang nalungkot ang Lord ng panahon ngayon. Kaya naisip niya na lipulin po yung yung tao. Pero may isang tao na kinalulugudan niya, si Noah. Dahil doon po kinausap po niya ito, pinaggawa po niya ng barko, at doon po sa barkong yun sinabihan din niya na lagyan niya ito ng ng bawat pares ng ang hayop, lumilipad at saka sa baba, sa lupa, para magpatuloy yung lahi ng mga hayop na yon. Tsaka sinabi rin niya yung mga anak niya, tsaka yung mga asawa ng mga anak niya. So yun po, doon po lang na-bless tayo dahil buti may ganun tao na meron pa rin nagtiwala sa Lord ng panahon ngayon. Paano kung halimbawa walang nagtiwala sa panahon ngayon, parang wala yung Noe. Siguro baka wala na rin tayo ngayon sa mundong ito, Kaya pasalamat tayo sa lahi ni Noah dahil nagpatuloy yung lahi ng tao. Pasalamat din tayo sa Lord kasi binigyan pa rin tayo niya ng chance para magpatuloy pa rin yung lahi ng tao. Tapos hindi naman para sa akin din ang aking i-share din dito, sana magpatuloy rin tayo na gumawa ng kabutihan sa kapwa natin. Laging puro mabuting ang isipin natin sa kapwa natin na yun nagmumula sa Panginoon.